Together. Babasahin ko lamang po Ephesians chapter 6. Tapos na tayo sa Deuteronomy. Ito'y nireiterate ni Paul sa mga taga-Epeso. Yung command ng Diyos sa Old Testament. At ang sabi niya sa verse 1 ng Ephesians chapter 6, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise." Ano yung promise? That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Amen. Di ba maganda na kung susunod ka lang, matututo ka lang mag-honor sa iyong mother and father, magkakaroon ka na ng mahabang buhay. Oo. Pangako ng Diyos yun. Kaya mas magandang yun ang pangunahin nating goal bilang mga anak. I-honor ang ating mga magulang. Kaya nga, yung ating pinag-uusapan, anong ang title ng ating pinag-uusapan? A mother deserves honor. No? They deserve honor. Let's give them the highest honor. Amen. Tayo po'y sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa gabing ito na muli po kaming ibinalik sa bahay sambahang ito upang sumamba sa inyo, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon Diyos, sa katapatan mo po sa amin. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian po sa inyo. Walain mo po yung mga salitang mahayag po sa gabing ito. Kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo naman po ang inyong lingkod. At kayo po, Panginoon Diyos, magpala sa bawat isa. Bigyan mo po kami ng maayos na internet connection, maayos na sound system, at tuloy mo pong abutin ng inyong mga banal na salita ang inyong mga anak. Wala man po sila dito. At lalo tigit yung mga nandito po sa bahay sambahang ito. At maraming salamat po. Binabalik po namin ang kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At muli patawad po sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated. I hope you're ready. Okay, gabi na pala tayo. Tama ba itong relo ko? 7:16. Okay. Medyo ginabi na tayo. Anyways, sige, madali lang ito. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo aabutin ng umaga. Bago magliwanag, tapos na po tayo. Amen. So, ang sabi ko kanina, ang pinag-usapan natin kanina is si Sarah. Anong in-emphasize ko sa character ni Sarah? Naalala nyo? A submissive wife. A mother of all nations. And then si Hannah. What about Hannah? Anong natandaan nyo kay Hannah? Oh, word of honor. A woman, a mother who has the word of honor. No? Merong isang salita. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Yun naman dapat ang Kristiyano. Pag sinabi na natin, gagawin natin, sinabi na nga natin eh. Hindi naman tayo politician, nangako na nga eh, gagawin pa. No? Pag sinabi natin, gagawin talaga natin, pangako natin sa Panginoon yun eh. Amen? And that's Christianity. Kung ano yung sinasabi natin, ginagawa natin. Hindi pwedeng iba yung sinasabi natin sa ginagawa natin. Amen? So, hindi dapat ganon. So, the next one is Naomi. Sino si Naomi? Basahin natin si Ruth chapter 1. Ruth in chapter 1. Basahin ko ang verse 20. Pagkasundan nyo na lang sa inyong mga Biblia. And she said unto them, "Call me not Naomi, call me Mara, for the Almighty hath dealt very bitterly with me." No?
Then sabi sa verse 21, and I went out full, and the Lord had brought me home again empty. Why then call me Naomi, seeing the Lord had testified against me, and the Almighty had afflicted me? So Naomi returned, and Ruth the Moabite, her daughter-in-law, with her, which returned out of the country of Moab, and they came to Bethlehem in the beginning of barley harvest. Kaya kilala natin si Naomi, siya yung biyanan ni Ruth. Si Ruth ay asawa ng anak ni Naomi. Nagkataon siya ay nabiyuda, kaya nga sabi niya, huwag mo kong tawagin Naomi na. Mara, kasi mapait ang pag-deal sa akin ng Panginoon. Nabiyuda siya, namatay yung kanyang asawa, tapos may anak siyang dalawa, nagkaasawa, si Naomi at saka si Naisa. Si Naisa? Hindi. Si Ruth at saka yan, Bible School students. Yun yan, nasa dulo ng dila ko eh. Yan, nandiyan lang yan sa chapter, sa verse 1 ng chapter ng verse ng Ruth, no. Si Orpah, si Orpah. No? So namatay yung asawa nila, no. Asawa ni Ruth ay si Malon, na namatay. So wala na. Nung araw, sa kulturang mga Hudyo, pag nabiyuda ka, kawawa ka talaga kasi wala kang source of income, lalo na pag wala ka ng kinsman, redeemer. Walang tutubos sa kalagayan mo. Wala ka ng kamag-anak. Yung napangasawa mo, wala ng kamag-anak na lalaki para mapakansawa mo ulit. Katulad nito. Kaya ang ginawa ni Naomi, wala na akong magagawa. Wala na tayong magagawa. Kaya sabi niya sa kanyang mga manugang, uwi na kayo sa inyong mga magulang. Wala na akong anak na pwede niyong mapangasawa. Pero nakita naman natin nag-stand si Ruth. Mamaya, titignan natin yung character ni Ruth. Pero tignan muna natin si Naomi. Si Naomi, nung nag-decide si Ruth na sasamahan siya kahit saan siya pumunta, makikita natin si Naomi, gusto kong makita nyo, si Naomi ay naging responsible mother-in-law. A very responsible mother-in-law. Kung paano makikita natin, si Boaz na ng pangasawa, nag-redeem kay Ruth, no, para kay Naomi. Nung na-redeem na siya, makikita natin na si Boaz mismo nagpatotoo kung gaano ka-virtuous woman si Ruth. At ito'y pinapatutuhanan din naman ni Ruth sa kanyang mother-in-law. They two both ay virtuous woman. At makikita natin yung karakteristik na yan ng virtuous woman na sinabi ni Solomon in Proverbs chapter 31. Mamaya, yun ang babasahin natin. So, paano ko nasabing responsible mother-in-law si Naomi? Of course, because she allowed Ruth na sumama sa kanya. Pwede naman niyang iwanan kung tutuusin Pero dahil persistent, insisting si Ruth, sinama niya at alam niya, pag sumama to, kailangan magiging responsable ko to. Siya ay naging responsableng mother-in-law kay Ruth. I hope you're listening. Kung babasahin natin, in Proverbs chapter 31, yung sulat ni Solomon, Proverbs chapter 31, in verse 15, tingnan natin characteristic ng virtuous woman. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and portion to her maidens. Then sabi niya sa verse 21, she is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. She maketh herself coverings of tapestry,
Her clothing is silk and purple. And then, drop down to verse 27, she looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Hindi mediocre si Naomi. Hindi settle for less na babae. Then sabi sa verse 28, her children arise up and call her blessed or blessed. Her husband also, and she praiseth her. Yan yung characteristic ng virtuous woman. Hindi, si Naomi, nung nakasama niya si Ruth pabalik sa Bethlehem, ay nag-isip siya kung paano niya mapapaayos yung buhay ni Ruth. Hindi na para sa kanya, kundi para sa kanyang manugang na si Ruth. Hindi niya inaasahan. Magkakaroon pa siyang isang Boaz, ng isang kinsman redeemer na tutubos sa kanyang kalagayan. Hindi niya inaasahan yun. Pero naging responsable lang siya sa pag-aaruga o sa pag-guide sa kanyang manugang na si Ruth. Hindi siya, tulad nga sabi yun, si nanay ni ma'am, Mrs. ni James. Kalimutan ko tuloy. Nanay Tuning. Sabi ng kanyang anak, body clock na yung 4 o'clock. Parehas sila ni Richie. Parehas sila nung cellphone ni Richie. Nagla-alarm ng alas 4 po yun. Pero yung nagpa-alarm, hindi po yung bumabangon. Ganun po yung parehas po yung body clock nyo nung alarm ni Richie. No? Hindi naging idle si Naomi. Nag-iisip siya, paano kami magiging maayos? Kaya nga inutusan niya si Ruth, pumunta ka doon sa field ni Boaz. Makiani ka, hindi siya nakiani ha. Yung nakiamot lang siya sa mga tira-tirang inani. Alam niyo sa palay, pagka umani ka, pag tapos siyang magapas, may mga naglalaglagan doon, mga tira-tira. Yun lang yun, yung inaani niya. At nakaipon siya ng ilang sako, inuwi niya at natuwa sa kanya si Naomi. No? So, ginaguide siya ni Naomi. Si Naomi ay responsable na mother-in-law kay Ruth. I hope you're listening. Kaya kayo kung meron kayong biyanan na responsable sa inyo, ginagabayan kayo para hindi kayo mapunta sa wala. Magpasalamat kayo. Kung meron kayong ganyang biyanan. Hindi lahat ng biyanan at manugang ay magkasundo. In fact, sa kasabihang Pilipino, ito'y katatawanan sa kwentong Pilipino na di baling hindi masaya yung asawa na merong kasamang biyanan. Amen. Ayaw ng lalaki man o ng babae na kasama niya yung biyanan niya sa bahay niya. Bihira po yung nagkakagusto niyan. Dahil kalabang mortal ng biyanan yung kanyang manugang. Amen. Sa kulturang Pilipino. Bakit ang pakiramdam ng magulang, meron siyang nawalang anak dahil dito sa manugang kong ito eh. Buhat nung dumating kong itong manugang na ito, yung anak ko nawala na ng panahon sa akin. Kaya kalaban na siya ng magulang. Amen. Pero pag yung magulang ay ginabayan ka, ikaw man ay manugang, alam niya alam mo na siya ay nagmamalasakit sa iyo para mapabuti ang buhay ko, ay makinig ka sa biyanan mo na yan. Ako po'y ipinagmamalaki kong ang dalawa kong biyanan ay sa puder ko namatay. Hindi ko po pinatay. Ginusto nilang mamatay na nasa puder ko. Ibig sabihin, gusto nilang nakatira sa akin. Ibig sabihin, magkasundo kami ng biyanan ko. No, hindi po kami nag-aaway ng dalawa kong biyanan. Ang kadalasan pong nag-aaway sa akin, yung misis ko talaga. Pero ang kagandahan, kaya gustong-gusto ko yung biyanan ko, kasi pag inaaway ako ng misis ko, merong umaaway sa misis ko, yun yung biyanan ko. Yan ang kagandahan, pag ang biyanan mo
ay nabili mo. Biro ko lang po yun. Wala po akong pambili sa aking biyanan. In fact, wala naman akong pera ng panahon na yun. Yung biyanan kong lalaki, veterano po yun, pensyonado yun. Pagka nag-pension yun, wala akong problema, wala kaming kaproblema dahil siya ang bumibili ng aming mga kailangan sa bahay. No? Ganun, ka-generous ang aking biyanan. No? At ganun niya ako ginugusto. Ganun siya natutuwa sa aking mga anak nung sila ay maliliit pa. No? Kaya mapalad ka kung meron kang biyanan na responsable sa'yo. Tulad ni Naomi. Amen. Dahil karamihan sa biyanan ng mga Pilipino kaaway ng manugang. Amen. Amen. Kaya kung ikaw Kristiyano na at kaaway mo pa rin yung biyanan mo, mag-isip-isip kang mabuti. Dapat makasundo mo na yung biyanan mo. Huwag mo nga awarin yung biyanan mo kasi yung biyanan mo, kung hindi dahil sa biyanan mo, wala kang misis. Kung meron kang mabuting misis kasi meron kang mabuting biyanan, diskubrihin mo lang. Kung hindi man kayo nagkakasunto sa ibang parte ng buhay, diskubrihin mo lang kung bakit. I-win natin sila. Amen. Si Naomi ay irresponsible. No? Makita mo naman sinabi niya sa verse 30. 30 ba yung binasa ko kanina? Oh. Sa verse 28 or 27, she looketh well to the ways of her household and eateth not the bread of idleness. Ayaw niya kasi ng pakaangkaang na manugang. No? Ayaw niya ng pakaangkaang na manugang. No? Hindi siya idle na tao. No? Hindi siya patulog-tulog. No? Yan si Naomi. Sa madaling salita, masipag si Naomi. Masipag magturo, masipag magtrabaho. Of course, ganun din naman, ganun nakita ni Ruth kay Naomi. Kaya ganun niya ginagaya yung kanyang biyanan. Yun yung nakita niya Kaya nga grabe, pag tinignan mo si Ruth, siya yung manifestation ng pagiging virtuous ni Naomi. Makikita mo ito kay Ruth. Kaya naging virtuous si Ruth dahil meron siyang biyanan na virtuous. I hope you're listening. Kaya pagdating kay Ruth, makikita natin si Ruth. Balikan natin, Ruth. In Ruth, chapter 1, in verse 16, tignan natin yung character, traits ni Ruth. Bilang manugang. Tignan natin kung magkasundo sila ni Naomi. Bakit pinili niyang manatiling kasama si Naomi samantala yung kanyang bilas na si Orpah ay iniwanan sila. Iniwanan ng kanyang biyanan. In Ruth chapter 1 verse 16, sabi niya, and Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God. Sabi niya sa verse 17, where thou diest, will I die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if oughtest but death part thee and me. Ano nakita natin kay Ruth? Sa talata na yan. Ruth is not only a committed wife, but he also a committed daughter-in-law. Amen. Committed wife, sigurado ko si Ruth. Kaya hanggang ngayon, nung namatay na yung asawa niya, nandun pa rin siya sa kanyang mother-in-law So, siya ay committed daughter-in-law din. Amen.
Bihira sa biyanan na wala ka nang papakinabangan sa biyanan mo, mananatili ka pang kasama ng biyanan mo, anong pakinabang? Sa panahon na yun, kawawa talaga. Ang walang inaasahan, gagawa ka ng paraan para kayo ay kumain. Pero si Ruth ay willing siya magtrabaho para kumain silang magbiyanan. Tingnan mo kung gaano siya ka-committed kay Naomi sa verse 5 ng chapter 3. And she said unto her, all that thou sayest unto me, I will do. Ganyan niya karespetado yung kanyang manugang, ang kanyang biyanan. Are you listening? Ganun siya ka-committed na klase ng manugang. Sabi niya huwag mo ko naman ako itulak na iwanan ka kasi kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung ano ang gagawin niyo, ang gagawin ko. Kung saan ka matutulog, doon ako matutulog. Kung saan ka titira, doon ako titira. Yung Diyos mo ay magiging Diyos ko. Yung tao mo ay magiging tao ko. Yung kamag-anak mo ay magiging kamag-anak ko. That's a commitment. What a commitment. Amen? Kaya nga sabi niya, anumang sabihin mo sa akin ngayon ay gagawin ko. At kamatayan lang ang magpapahiwalay sa akin at sa iyo. Amen. Buti pa si Ruth, meron ganong commitment sa kanyang biyanan. Yung ibang mga asawang lalaki, asawang babae, walang ganong commitment sa kanilang asawa. Nagsumpaan sa harap ng altar. Itong singsing na to ay simbolo ng aking wagas na pagmamahal sa iyo. Nagsumpaan na lahat. Sa hirap at ginhawa, tayo ay magsasama. Pero nung nag-umpisa na maghirap, uwi ka muna sa inyo. Hanggang sa makarecover tayo. Ano ganun ba yung commitment na meron ka? Kabaklaan yun para sa lalaki. At kaduwagan para sa isang babae na minsang nag-commit para siya ay mapangasawa ng kanyang asawa. Para makasama niya yung kanyang asawa. Sinasabi niya sa hirap at ginhawa, pero pagdating sa hirap, huwag naman sa hirap. Ginhawa lang. Hindi ako sanay maghirap. Kaya nga commitment. For better and for worse. Hindi for better lang. Amen. So nakita natin yung buhay ni Ruth kung paano siya naging virtuous woman na katulad ni Naomi. In Proverbs 31, balikan natin yung Proverbs 31. Tignan natin kung paano natin makikita itong characteristic ni Ruth na sinasabi ni Solomon. In Proverbs 31, in verse 10, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. Sabi niya sa verse 12, she will do him good and not evil all the days of her life. And then down to verse 23. Her husband is known in the gates when he seated among the elders of the land. Yan yung characteristic. Makikita mo kay Ruth na mismong si Boaz na napangasawa niya, yung nag-redeem sa kanya, no, kay Naomi sa pamamagitan ni Ruth. No? Makikita natin na si Boaz mismo ay nagpapatotoo, thou was a virtuous woman. Kasi nakita niya kung gaano kasipag si Ruth, gagawin niya ang lahat ng paraan para sila ay makakain ng kanyang biyanan. Amen. Kung iba-iba yun, baka nilasan niya na yung biyanan niya. Kaigiging wala akong papakainin. Papakainin ko itong hindi ko naman kakano-ano. Amen. So, bihira ang ganun. Kaya makikita natin, nung siya ay buhay pa man yung kanyang asawa, virtuous na talaga siya. At nung namatay mo yung asawa niya, ganun pa rin ang kanyang characteristic.
Kaya nga siya piniling mapangasawa ni Boaz. At nung napangasawa niya si Boaz mismo nagpapatotoo yung pagiging virtuous niya. At itong chapter 31, inisa-isa ito ni Solomon kung gaano ang karakteristik ng isang virtuous woman. Amen. Ruth is a committed wife and committed daughter-in-law. Amen. And how about you? Mother. No? Mother's wife. Are you committed wife or mother? Ha? Na sinasabi mo na ikaw ay binigyan ng anak na alam mo na galing yan sa Diyos. It is an heritage from God. At dahil yan bigay ng Diyos, alam mo na meron kang responsibility sa anak mo na yan at ginagawa mo ba? Ikaw ba ay committed gawin yung responsibility mo para sa iyong anak o para sa iyong asawa? Ay mahiya naman tayo kay Naomi, ay kay Ruth. Ha? Biyanan niya na lang, pero ganun pa siya ka-committed. Doon na makikita pa rin natin sa kanya yung pagiging virtuous. Sa kabila ng wala na siyang asawa, patay na yung asawa niya, pero yung kanyang pag-uugali ay nanatiling ganoon kabuting manugang sa kanyang biyanan. Hindi katulad ng iba sa atin. Madali tayong mainis sa biyanan natin. Minsan nagbabad mouth pa tayo sa biyanan natin. Minsan ayaw pa nga natin makita yung biyanan natin, tinataguan natin. Andiyan na naman. Pautusan na naman ako niyan. Amen. Palautos yung biyanan ko na yan. Tago muna ako dito. Oh. Dapat nga lagi kang presente. Kung ikaw ay hindi idle na tao, hindi ka takot sa trabaho. Hindi idle. Hindi pa kaang-kaang, hindi pa tulog-tulog. Masipag. Amen. Yan si Ruth. At yan yung nag-catch ng attention ni Boaz para siya ay kuhanin para maging asawa. Kaya kayong mga young people, kung gusto mong makapangasawa ng virtuous woman, anak, baba yung paa. Baba ng paa. Upo ng maayos. Dito tumingin. Para makinig at matutunan. Kaya kayong mga young people, kung gusto nyo makapag-asawa ng virtuous woman, huwag kang kukuha ng mapapangasawa na textmate mo. Yung hindi mo pangakilala, I love you ka na. Baka yung kaya mo laging kausap yan, laging madaling makapag-reply sa'yo sa text or sa chat or sa something dahil walang ginagawa yan. How come? Bakit ka mapupol sa isang tao na lagi mong kausap? Hindi mo ba naisip, bakit kayo lagi nagkakausap? Ibig sabihin, laging walang ginagawa yan. Tapos sasabihin mo, mapupol ka pa, I love you ka? Hindi mo nga nasabi sa nanay mo yan, hindi mo nasabi sa tatay mo yan, tapos pa I love you ka sa textmate mo? I love you, Dito na may, where na you? Kumain ka na ba? Kapatid, young people, kinakausap ko kayo. Kung gusto niyo makapag-asawa ng maayos na lalaki, huwag kang kukuha ng magaling mag-basketball dyan sa basketball court. Kasi kung laging nasa basketball court dyan, nakikita mo lagi sa basketball at magaling mag-basketball, ibig sabihin, walang ginagawang trabaho yan sa bahay. Huwag kang kukuha ng isang lalaki na laging nasa kompyuteran.
Ibig sabihin kaya yan lagi nasa kompyuteran kasi walang ginagawa sa bahay. Hindi porke maayos ang damit, maayos ang itsura, sasabihin, ang cute niya kasi, pastor. Ang galing-galing kasi niya magdala ng damit. At pag nagsalita siya, ang bilis niya talagang magaling talaga siya magsalita, pastor. Kaya na-fall ako, parang hindi ko na kayang mabuhay na wala siya. Ha? Paano mo nasabi yun? Kailan kayo nagkakausap? Gaano kayo kadalas nag-uusap? Kapatid yung kilala kong maagang nakapag-asawa na 15, ay salamat sa Panginoon. Si Brother Jomar nakakilala sa Panginoon. Ibig sabihin, nandito na siya sa church ngayon, pero kung wala, matagal na talagang hiwalay ito. Di ba, Brother Jomar? Oo. Kasi, wala man siyang kaplano-plano sa pamilya niya. Nakakarinig niyo naman yung kanyang patutuo kanina. Pero ngayon, nagkakaroon na siya, nag-umpisa na siya maging asawa at maging tatay ng kanyang mga anak. Salamat sa Bible. Salamat sa King James Bible. Salamat sa Christian Bible Baptist Church. Na ginagamit ng Panginoon para may mga tao na magbago ang buhay. Amen. Kaya kung gusto mong makapangasawa ng virtuous woman, kung gusto mong makapag-asawa ng future pastor, kumuha ka ng mapapangasawa yung lumaki sa church. Huwag yung lumaki sa barkada. Huwag yung magaling maglaro ng ML at magsayaw ng TikTok. Huwag yung magaling magtato. Tatatuan ka niyan. Salamat sa Panginoon. Kita mo si Jomar at si konti pa lang ang tato, nakarating na sa church. Kasi kung wala ito sa church, ay puno na ng tato katawan nito. Buti may natira pa. Tignan mo yung kasama nilang pumunta rito na mananato. Di naubos na yung katawan sa katatato. Halos maubos na. Oh. Di ba nakikita niyo ba, kapatid, kung gusto natin magkaroon ng maayos na pamilya in the future, manatili tayo sa iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Because God's words changes lives. Salita lang ng Diyos ay nakapagbago sa buhay ng tao. Hindi yung pagtulog-tulog mo na yan. Walang magbabago sa'yo dyan. Ang madedevelop lang sa'yo sa pagtulog-tulog mo, muta. Mamaya-maya magmumuta ka na naman, katutulog. Amen. Makinig palagi sa salita ng Diyos. Kung gusto natin magkaroon ng maayos na pamilya in the future, makinig tayo kung paano makakakita ng isang virtuous woman. Anong karakteristik meron ang virtuous woman? Ganito ang ipanalangin mo. Sabihin mo, Panginoon, gusto kong makapag-asawa ng virtuous woman. Bigyan mo ako ng virtuous woman. Hindi mo yung matatagpuan sa palengke. Hindi naman yung binebenta. Hindi mo makikita yan dyan sa sugalan, sa inuman, sa nightclub. Hindi. Makikita mo yan sa church na tinatag ng Panginoong Jesucristo. Kaya kayong dito palang lumalaki. Kung makikinig lang kayo sa salita ng Diyos. Kayo yung dating mga tamad na lalaki na hindi makapaghugas ng plato sa inyong bahay. Pero dito natuto kayo yung maghugas ng plato. Natuto kayo manamit ng maayos. Natuto kayo magtutbrush sa tamang oras. Natuto kayo magsaing dun sa kagatong. Natuto kayo magkiskis ng kalderong maitim. Kung nanatili ka sa inyo at hindi mo, ayaw mo ng ganyang training, lalaki ka talagang idol. Hindi idol. Ha? Mediocre, settle for less, agwanta na lang na, okay na na. Kunting diferensya, larga.
Ganyan lang ikaw lalaki kung wala kang church at wala kang Biblia. Kaya mga magulang, kung gusto natin ng ating mga anak ay makapag-asawa ng virtuous woman, makapag-asawa ng faithful man, huwag natin silang ilalayo sa church. We need the church. We all need the Word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya huwag mong tutulog-tulugan yung salita ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Kaya nga yan ang command kay Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Ganyan kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Amen. I'm almost done. Huwag kayo na mag-alala. Kasi masakit na ang ulo ko. Yung sa dami ng hinigo pong sabaw. A mother deserves honor because there's no good children that will arise without a good mother. Sabi niyo sa verse 29, many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Ano ibig sabihin nun? Wala naman talaga makakasurpass sa original na virtuous woman. Original yun eh. No, dun mo lang kinopya lahat. Nung meron kang pag-uugali ngayon, kung meron kang kasipagan ngayon, kung meron kang mga talento ngayon, dun mo lang kinuha yun sa original na virtuous woman. Pero ang kagandahan nun, yung mga anak, magbubunga ng pagiging virtuous. Of course, kung ano yung puno, yun ang yung bunga. Dapat. Ayon sa training ng virtuous woman. Ayon sa training ng faithful man. Amen. Ngayon, mabuti. Sabi niya sa verse 30, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. She deserves honor. A virtuous woman deserves honor. A mother deserves honor. And most of the mothers are virtuous. Of course, hindi lahat virtuous, but most of them are virtuous. Multitasking ang karamihang mga nanay. Habang naglalabayan, kaya nilang magluto. Habang nagpaplantsa yan, nag-iisip yan, nagtuturo yan ng kanyang mga anak. Habang naglilinis ng bahayan, may iba pa siyang ginagawa. Minsan nagkakarpintero pa yan, yung hindi magawa ng kanyang asawang lalaki. Minsan nagmimekaniko pa yan, pag hindi ginagawa ng asawang lalaki. Yan yung virtuous woman. Kaya nga sabi niya, she deserves honor. Karapat-dapat lang siyang i-honor, karapat-dapat lang siyang tumakatanggap ng glory and honor. Ng mga parangal. No? Kaya nga, kailan mo pa paparangalan yung magulang mo? Kailan mo pa pupurihin? Wala ka ba talagang nakitang kapuri-puri sa magulang mo? Na hindi mo man lang siya mapasalamatan? Ha? Are you listening? Kaya sabi niya sa verse 21, give her of the fruit of her hands and let her own voice praise her in the gate. Nakita naman natin hayag naman yung kanyang trabaho.
Hindi mo matatawaran ang trabaho ng virtuous woman. Hindi mo matatawaran yung trabaho ng isang virtuous mother na ginagawa niya ang lahat ng paraan para lang mapakain niya yung kanyang mga anak. Maglalabada yan, magtitinda yan, mag-online selling yan, gagawa ng assignment ng anak, yung tawag doon, module pa siya. Yung anak niya habang yung mga anak niya naglalaro. Good night. Huwag mo rin napapahintulutan yun. Hindi yung kabertwasan. Minsan kaungasan na rin yun. Huwag mong pabayaan yung anak mo walang ginagawa. Ikaw, samantalang ikaw nai-stress ka na kagagawa. I-delegate mo yung trabaho sa kanila para matuto silang magtrabaho. Kaya nga hindi advisable sa atin yung may katulong sa bahay. Dapat yung ating mga anak matuto silang magtrabaho at sila ay kakain kung sila ay nakapagtrabaho. Huwag mong pakainin pag walang ginawang trabaho. Minsan yung mga anak natin i-spoil brat eh. Lalagyan natin ng laman yung ating rep, pupunuin natin. Di yung anak mo wala nang gagawin. Tas bibigyan mo pa ng cellphone. Bibigyan mo pa ng supply mo pa ng load. Saan nakakarating yun? Makita mo minsan nakakarating sa Amerika. Dahil lang sa cellphone niya. Bakit meron ng kachat ng taga-Amerika? Di ba? Kaya wag natin silang ilayo sa atin. Turuan natin sila kung paano lalong mapalapit sa atin at maipalapit natin sila sa Diyos. Wag natin sila supplyan ng mga bagay na magpapalayo sa kanila sa atin. Tulad niya ng mga gadget na yan. Wag nyo silang hayaang mag-cellphone ng mag-cellphone. Kausapin nyo, mag-usap-usap kayo sa bahay, hindi puro cellphone. Cellphone si tatay. Pagdating sa trabaho, cellphone. Anong ginagawa sa cellphone? ML. Di ba, Brother Angelo? Magmamadaling umuwi yan sa trabaho, galing sa trabaho, pagdating sa bahay, ang atupagin, ML. Kaya nga upgraded yung kanyang desktop eh. Kasi yun yung pinaghahandaan niya pag uwi niya sa bahay, ML. Salamat sa Panginoon, nakarating dito sa church. Malapit niya nang ibigay yung kanyang computer dito sa church. Hindi ko lang alam kung ano pang inaantay. Kung buhay nga ng Diyos ibinigay sa atin, tapos computer lang ba, hindi natin may bigay. Amen. Amen, narinig nyo, amen. Ay, kung yung coaching ni Brother Jack, ibinigay sa akin eh. Bukas, gagamitin ko ng tagig, doon ako magboboto eh. Pero amen. Ang bihira. Kung ang buhay nga ng Panginoon ibinigay sa atin, tapos tayo hindi ba makakapagbigay sa Panginoon? Hindi ba natin pwedeng ibalik yung buhay natin sa Panginoon? Amen. Magulang. Kung gusto natin yung ating mga anak lumaki ng matino, maayos ang kaisipan, hindi polluted, huwag natin silang ilalapit sa pollution. I-check natin kung sino yung kasama niyang kaibigan. Kasi kung sino yung lagi niyang kasama, yun siya. Sigurado yun. Huwag mo sabihin, kilala ko yung anak ko, mabait yan. Kapatid, pag hindi mo na nakikita yung anak mo, hindi na siya ganun ayon sa pagkakilala mo. Hindi natin siya pwedeng ipagmalaki kung hindi natin siya kasama. Kaya as much as possible, lagi natin silang kasama. Kaya yung bagay na isang bagay na sigurado ako sa activities ng aking mga anak. Ako nakikita nila pag wala sa trabaho, nasa church, nasa bahay. Ang bahay, tulugan lang namin yung bahay.
Trabaho, church, pagdating matutulog, uwi sa bahay. Kaya most of the time, uuwi kami madaling araw. Yun na yung buhay namin eh. So, malayo sa pollution. Kaya, magtataka ka kung paano pa na-pollute yung kanilang may nandun na lang sila sa loob ng church. Bakit? Dahil sa cellphone. Nandun nga sila sa loob ng bahay, maaaring nandun sila sa loob ng church, pero yung kausap nila ang lalayo. Yun yung nagsasabi sa kanila, talaga, labas ka na dyan. Kita naman tayo. Kaya wag natin silang bibigyan, wag natin silang susuplayan ng mga bagay na magpapalayo sa kanila, sa atin at sa Diyos. Amen. Kita nyo nga yung aking mga anak, doon na nga lumaki sa church. Pero sablay-sablay pa nga. Ang kagandahan lang doon, meron silang foundation. Tamang foundation. Alam nila kung saan sila babalik at dapat silang bumalik sa dapat nilang balikan. Amen. I hope naunawaan po tayo sa mensahe sa gabi ito. A mother deserves honor. They deserve honor. Hayag naman yung mga trabaho nila sa atin eh. Let's praise them. Let's honor them. Pasayahin naman natin sila. Nananawagan ako kanina sa mga tatay, baka meron kayong special gift. Pero parang wala namang gumawa. Meron ba kayong special gift para sa yung misis niyo ngayon? Sige nga. Meron? Wala. Ibig sabihin, wala. Ang lakas ng ganun ni Michelle eh. Grabing pang-i-endorse. Fortune, wala talaga? Wala. Wala tayong maasahan dyan sa mga magbabarkada na yan. Ayaw kasi nila akong kabarkada eh. Sila nagbabarkadahan, kita mo. Wala man lang silang naibili sa inyo. Kung sumama sila sa akin kanina, nakabili pa sana sila ng regalo para sa inyo. Pero hindi eh. Oo. Kung sinabi niyo wala kayong pera, binigyan ko sana kayo ng pera, di ba? Yan sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo marunong tumiming. Pag wala na. Dapat alam nyo, sa mga panahon ng kagibitan, alam nyo kung kanino kayo lalapit. Sa Diyos. Dapat sa Diyos. Amen. So, may oras pa naman, no? Pwede nyo pang pasayahin. Sabi nga ni Brother Jomar, kagabi niya pa daw na ibigay yung kanyang gift. Actually, nung isang araw pa, lumabas na nga. Kanina, pinainitan niya na dun sa taas. Yung sinasabi niya yung baby. Paano naman naging regalo niya yung baby? Galing sa Diyos yun. Kukuhanin mo pa pati glory ng Diyos. Children are heritage from the Lord. Hindi pa galing sa iyon. Oh, dapat mag-isip ka ng ibang regalo para sa misis mo. Amen. I hope the message is clear this evening. I hope may natutunan tayo sa karakter ni Sarah, may nakatutunan tayo sa karakter ni Hannah, may natutunan tayo sa karakter ni Naomi, at may natutunan tayo sa karakter ni Ruth. Amen. A mother deserves honor. Bakit? Dahil kung walang good mother, walang good children. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong ay manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga banal sa. Thank you so much, O God, for your word. Thank you, O God, for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso at isipan ng bawat isa po sa amin. Nabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. At kung